Nang magkagayon ay sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pasukin mo si Faraon, at saysayin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Ebreo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat kung tatanggihan mong payaunin sila, at sila'y pipigilin mo pa, ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan, na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawa ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na iyon ng kinabukasan, at ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. At si Faraon ay nagsugo, at narito, walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot na abo sa hurno, at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Faraon, at magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging bukol na naknakin sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo sa hurno, at tumayo sa harap ni Faraon, at isinaboy ni Moises sa himpapawid, at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Ebreo, payaunin mo ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat ngayoy ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Sapagkat ngayoy iniyunat ko na ang aking kamay, upang salutin kita at ang iyong bayan at mawala ka na sa lupa. Datapwat totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita, upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan na ayaw mo silang payaunin? Narito, bukas, sa ganitong oras, ay magpapaulan ako ng malakas na granizo, na kailanmay hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na itayo hanggang ngayon. Ngayon nga'y magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop, at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang, sapagkat bawat tao at hayop na maabutan sa parang, at hindi masisilong, ay lalagpakan ng granizo at mamamatay. Yaong natakot sa salita ng Panginoon, sa mga lingkod ni Faraon, ay nagpauwing madali ng kanyang mga bataan at ng kanyang hayop sa mga bahay. At yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon, ay nagpabaya ng kanyang mga bataan at ng kanyang kawan sa parang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iyunat mo ang iyong kamay sa dakong langit, upang magkaroon ng granizo sa buong lupain ng Ehipto, na lumagpak sa tao at sa hayop, at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto.
At iniyunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit, at ang Panginooy nagsugo ng kulog at graniso, at may apoy na lumagpak sa lupa, at ang Panginooy nagpaula ng graniso sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy nagkaroon ng graniso at apoy, na nagniningning sa graniso, at napakalakas, na kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula ng maging bansa. At sinalot ng graniso ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop. At sinalot ng graniso ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Sa lupain lamang ng Gosen, na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng graniso. At si Faraon ay nagsugo, at ipinatawag si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila, Ako'y nagkasala ngayon, ang Panginooy matuwid, at ako, at ang aking bayan ay masama. Dalangin na ninyo ang Panginoon, sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na kulog at graniso, at kayo'y aking payayaunin, at di ko na kayo bibinbinin. At sinabi ni Moises sa kanya, Pagkalabas ko sa bayan ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang graniso, upang iyong maalaman na ang lupay sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. At ang lino at ang sebada ay nasaktan, sapagkat ang sebada ay nag-uuhay na, at ang lino ay namumulaklak na. Datapwat ang trigo at ang espelta ay hindi nasaktan, sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Faraon, at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog at ang graniso ay tumigil, at ang ulan ay di na lumagpak sa lupa. At nang makita ni Faraon na ang ulan at ang graniso at ang mga kulog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa, at nagmatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Faraoy nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises.